ang naging utang na ng Pilipinas ay 4.64 trillion. Trillion, hindi bilyon ha. Trillion? 4.64 trillion. Yan. Ito, hindi ito yung total na utang natin ha. Total na inutang from July 2022 to February 2025. 32 months pa lang. Yo, what's up? Magandang araw kaibigan. Isang like naman dyan. Ayan. Meron po tayong magandang balita po ngayon. Oh. Papakinggan po natin itong balita po ni Atty. Topacio. Ayan, napaganda po nito. Umpisa na po natin. Sinasabi natin yung subsidy. Opo. Kita mo, ito ang statistics ha. Sa loob lamang ng 32 buwan, si Pangulong Marcos, yung pamahalaan niya ay umutang ng mas malaki kesa sa lahat ng naging dating Pangulo. Ayan ha. Kita mo ha. Mula Hunyo 2022 naging Pangulo, noon of June 30, 2022. Last year. Naging Pangulo si Pangulong Marcos 2022, Jr. opo. 2022. Opo. From July 2022 hanggang February 2025, ang naging utang na ng Pilipinas ay 4.64 trillion. Trillion, hindi bilyon ha. Trillion? 4.64 trillion. Yan. Ito, hindi ito yung total na utang natin ha. Total na inutang from July 2022 to February 2025. 32 months pa lang. Mabilis. Yan ha. Ito ay mas malaki. Yan. Sa inutang sa 6 na taon ni Pangulong Duterte na 4.42 trillion lamang. Trillion. Trillion din naman ha. Opo. Trilyones. Hindi trilyanes ha. Trillion. Oo, kamote yun eh. Matatalo ka. Alam mo, nung tinatanong sa akin kung si Trillanes daw, ano daw mangyayari kay Trillanes bilang mayor ng Caloocan, sabi ko, naku, malaki ang tsansa, lalabas. Lalabas na katawa-tawa. No, yun nga nangyayari. Taga-Caloocan eh, hindi siya pinapansin. Anyway, eto ha, si Pangulong Duterte sa loob ng 6 na taon ay umutang ng 4.42 trillion. Sabi nyo, ang laki! Bakit malaki? Bakit nga ba? Unang-una may pandemic, color. Diba? That time, okay. May mga kalamidad, di ba? Ang daming kalamidad. Meron pang yung Marawi Siege. Sinugod tayo ng Maute. So, di ba? Opo. Maute po ha. Bingin yung iba kung ano-anong nasasabi. O malagyan ng ina. Oo, wag. Napakahalay na. Maute ha. Maute. At ang daming build. Yung mga dinadaanan natin ngayon, napakahaba-haba. Mula sa Paranaque, dinadaanan ko pagpupunta akong Quezon City, pag may press con sa New Camuning kay Wilson Lee Flores. Yan, panahon niya noon, di ba? Ang dami! Napakaraming nagawa, yung mga airport, gumanda, mga tulay. Yan, oo. Okay. Kaya ngayon, ang kabuang utang na ng Pilipinas ay 16.63 trillion. Wow. Trillion. Oh my God. Na ang interest lamang ay 1.9 billion. Billion a day. Isa nga, yung interest pa lamang yun. Siyempre, malaki yung principal, malaki yung interest. Utang nating lahat yan di ba? Hindi lang utang mo, hindi lang utang ko, utang niya, pati utang ng ina mo, utang ng ina niya, di ba? Utang ng ina nilang lahat, di ba? Yung mga nasa gobyerno, di ba? May mga nanay sila, utang ng ina nilang lahat yan Pati di ba? Hindi pa pinanganak. Di ba? Yan ang mabigat. Utang dito, utang doon. Mga orang-utang kasi. Saan pupunta itong pera? Diba? Yun ang guts mabi sa pangyayaring ito Kaya sa galit ng mga tao, ayan ang nangyayari. Diba yung pinag-uusapan, sad-sad, below sea level, ang
Approval rating, negative. Alam mo, sa lahat ng mga matataas na pinuno natin, ang may positive lang na approval rating si Vice President Sara Duterte. Oh, di ba? Grabe, oh. Paano yan, attorney, pag ganyan na utang na napakalaki na? Ano mangyari sa Uy. atin? Di ba, bayaran natin yan. Di ba? Kahit wala na tayo? Oo, ito pa, ito nyo. Babayaran pa rin. Ito pang isang kasi ang hirap sa atin kung ano-anong inaatupag natin. Katulad nitong building ng Senado, okay naman sila ron. May nakikita ka bang problema ron sa GSIS building sa Pasay City na tanggapan ng Senado? Wala Sa naman tingin ko wala. Oh. Maganda rin yung building Hindi lang doon. nga kanila yon, Opo. inuupahan. Pero kita nyo, pwede namang magpagawa ng simpleng building. Oo po. Di ba? Yes. Di ba sabi na, tuwan-tuwa sila, magpapagawa sila ng bagong building sa BGC na sarili. Oh, sabi nila 4 billion. Yung 4 billion nga, malaki na Hindi na utang. sabi ni Lacson, si Senator Lacson Okay. sabi ni Lacson, okay lang yan, at least may sariling building ang Senado, fine, okay. Ngayon, yung building na yon, ayun, ginagawa. Oo. Sabi ni Lacson, 4 billion. Alam mo kung magkano nang nailalagay pala ron? Magkano na po? 33 billion, di pa tapos. Oh my God! Ito po yung mabayan na building, no? Panoorin niyo po, papakita ko po sa screen yan. Yan po yung building na sinasabi ni Atty. Topacio. Yan. Yung dating 4 billion na budget, ngayon nagiging 33 billion na, pero hindi pa tapos. Nako po. Tayo dyan. Hindi ba tapos? Ayan, may litrato rito. Puro scaffolding pa. May crane, dalawa. Kasi dalawa yan bago may tulay doon. Ewan kung ba't kailangan dalawang building. 24 lang naman sila. Ganun ba sila katataba? Ganun ang building nila. Pambihirang buhay naman ito. Oh, no! Eh, sino gagamit nun? Baka naman merong mga iba pang titira doon. Sino titira roon? Eh, bakit ganun kalaki? Ewan ko, 24 lang harbayan. Nabulol tuloy ako pero before lang, kakalog-kalog sila. Para silang Indian pana, kakana-kana. Tatlong Hindi. kwan, kakalog-kalog. Baka, attorney, may iba pa silang plano for that. Ano nga? Ano? Pa sinasabi. Naku, mabigat Wala pa. yan. Masyadong karanyaan naman yan. Ayun lang. Mhm. Yun lang. Yan ang mabigat Oo. Ano ba naman yan? Kaya ang approval rating ng ating bago may naglabas. Alam nyo, sasabihin lang fake news. Pero naglabas ng alam mo kung may naglabas ng survey, mataas daw ang approval rating ng Pangulo kesa kay Sara Duterte. 77% trust rating, 69%. Si Sara daw ay 69. Performance rating daw 74, 63 lang si Sara. Alam mo kung sino naglabas? Sino po? BBM Youth. Oh. Ang tinanong nila si Lisa Araneta, yung mga katulong ng mga Marcos, driver. Eh, natural yun. Siyempre, love your own. Diba? Nga. Ayan mga bayan, no? So, napanood po natin. Napakatindi po ng utang ng Pilipinas na ngayon. Lugmok na. So, yan mga bayan, no? Kaya, wag po talaga tayong magpabudol-budol sa mga galawan ng mga ganyan. Nakakabala mo nila kung anong administrasyon yun. So, yan. Lapit na po election, no? Duterte po tayo. Solid.